araw mga kapatid. So ngayong araw, samahan niyo ako muli sa aking reflection about Easter. So sa aking reflection, sasali ko dito yung selebrasyon ng Easter egg hunt. Tapos sa patanong ako sa Easter, tapos magkahanap ng itlog na may, alam niyo yun, yung may mga itlog na may mga color, different colors. Tapos may bawat color, mayroon siyang equivalent na price. Eh, katapos ng activity sa simbahan, takbuhan yan agad sa field, no? Kasi may mga nakatago daw na itlog. Hahanapin kung saan-saan, pati yung mga halaman. Wala na, nagkabali-bali na kasi yun nga, nandoon daw ang iba. Buti na lang hindi sila pumunta sa mga pugaran ng yung sa mga limliman ng manok, di ba? So anyway, bakit bakit na touch ko to yung Easter egg? So tapos pinagnilayan ko, sabi ko, kaya anong pwedeng makuha natin dito so sa Easter egg in relation with the Christ resurrection. Parang kaya so naisip ko yung simbolismo ng itlog. Tapos dito, 'di ba, yung famous na tanong na hanggang ngayon namatay na yung mga nag nagtanong nito, pero yung tanong na to hindi pa rin na-resolve hanggang ngayon. Tanong ay, ano bang nauna, manok o itlog? 'Di ba? Kung isipin natin yung manok nanggaling sa itlog, napisa, naging sisiyo, naging manok. Tapos ang manok mangingitlog, o 'di ba? Pero saan nanggaling yung itlog? Kung yung itlog ang nauna, parang hirap ano. Tapos kung titingnan natin sa Genesis, wala naman tayong makita na God created an egg. Di ba? Wala naman eh. Kahit sa readings natin ngayon sa Genesis, wala tayong nakita na God created a pair of eggs. Di ba? Wala tayong makita. So, yung palaisipan, ano ba talaga ang nauna? No, kung ito. So, but as I said, hindi natin yun ma-resolve pa kasi hanggang ngayon, yung gumawa ng tanong na to, hanggang ngayon, namatay na hanggang ngayon, hindi pa rin natapos-tapos. Kung sino yung itlog o yung manok. Anyway, bakit egg? Makikita yung reflection ko dito is egg symbolizes new life, bagong buhay. Yung, diba, bagong buhay. Ito na naman tayo. Ito yung itlog. Tayo ito. Bagong buhay sa pagkabuhay. Kumbaga yung sabi nga ni Saint Paul, diba? We die with Him. We were crucified with Him. If we are crucified with Him, we raise up with Him. So kung lahat pinako sa cross yung tayo, yung dating tayo, namatay, nilibing, at nabuhay ng muli, bagong resurrected with Him. Nabuhay muli tayo, pero sa katauhan, kasama na ng parang doon lahat ng mga kasalanan natin
Nandun na yun sa cross. It was on the cross. Ang nilibing niyon, yung dating tayo, yung dating mga kasalanan natin was redeemed by God. Through His resurrection, we are being saved. We have new life. So yung itlog na to, ito yung realization ko. Itong itlog na to, tayo na to. Yung bagong tayo. Linis. Wala pang, parang kumbaga, nagsimula tayo sa pagkabata, di ba po, nung pinanganak tayo, marunong na kaagad tayo magmura, na paglabas. Ano? No, di ba? O di kaya, tagay na tayo dyan. Paglabas natin, nanununtok kaagad tayo. Di ba ang bait-bait natin? Yun nga lang, masungit. Diba? Yun nga lang, demanding. Kulang ng dede. Diba? Kulang ng gatas. Gutom, lahat. Yung boses natin, grabe yung impact ng boses natin, no? Lahat ng tao nagkakagulo kung anong nangyayari. Ano bang, di ba? So, balik tayo sa itlog. Yung egg, symbolizes nyo bagong tayo. Kaya this Easter, naghahanap tayo ng itlog, di ba? Hinahayaan natin, is this a child game? Yes, it's a child game. Pero are we not allowed because it's a child game? No, we are also allowed. We have also an inner child. Tanda natin yun. Inner child. Meron din tayong mga kagustuhan. Hindi lang yung mga bata. Pero ito yung game na to, siyempre para sa mga bata. No? Nakaya naman na tapos pag-unahan na doon, no? Takbuhan ka, tapos nakita mo, unahan mo pa yung bata, takbo. Tapos iyak yung bata, yung gagawin mo, bigyan mo na ng candy. So, yung egg is symbolizes, as I said, symbolizes new life. So this new life is us. New life in Christ. Easter life. So ito yung Kristo na kung saan nagdala sa atin sa kaligtasan. At kung maalala natin yung tanong na saan nanggaling yung itlog, hindi sa manok. Ito yung pagpapakita na yung tanong na to is ito yung magandang tanong na kung saan umiikot yung tanong sa paano ba nagkaroon ng itlog? Paano nagkaroon ng bagong tayo? Kasi minsan, mayroong dating tayo. Ito yung tayo, yung manok na dati yung manok. Kung ano, marami akong nagawang mali sa aking pagkamanok. So, pagbalik tanaw, no? Pagtingin sa, nga, marami akong nagawang mali noon, pagiging manok. So, we are given again a chance to redeem of what we have done. So, ito yung magtuturo na naman sa atin ng lesson na hanapin natin yung itlog. Hanapin natin yung buhay, yung bagong tayo. At once na makita natin to, what then? What shall we do? So yung Easter egg hunt is hunting of our new self. Let's hunt the egg, which is our new self. So yung kabuluhan ng Easter is yung pagkabuhay ng Diyos kasama at ang bagong buhay na binigay sa atin. Hindi yung dahil namatay tayo, our old self, yung sabi ko nga, di ba, nung first video ko is
during Holy Week, ano yung mga realizations natin? Ano yung mga bagay na napag-isipan natin o yung mga bagay na kung saan atin napagnilayan. So, sabi ko doon na nga yung kabuuhan na ito na ginawa ni Kristo signifies love, forgiveness, and humility. Na dapat mayroon tayo nito. Kung noon wala tayo, ngayon inaanyayahan tayo na isabuhay natin ito. Naalala ninyo yung New Year? May tinatawag tayo na New Year's resolution. Yun ay sa ating vernacular na buhay. Yung hindi yung buhay yung buhay natin, buhay Kristiyano natin is this is our new year in our life as Christian, in our life in Christ, in our life in God. This is our new year. So, what is your New Year's resolution? What is your Easter resolution? Yun yung tanong ko. Pagnilayan natin. Ano yung aking Easter's resolution? Kung ako ay gumawa nung December, pag-end ng year, gumawa ako ng New Year's resolution. Yung New Year's resolution ko, ayaw ko nang mag-chismis. Ayaw ko nang maging chismoso. Ayaw ko nang maging chismosa. Ngayon, ano ang Easter's resolution mo? Gusto ko nang maging chismosa. Gusto ko nang maging chismoso ng ano? Ng salita ng Diyos. Ng pagkabuhay ng Diyos. Katulad ng ginawa ng ni Mary Magdalene and the other Marys, ng the women of Jerusalem. Diba? Mga kababaihan noon, pagdating nila sa tomb, yung dalawa, no, si Mary and the other Mary, pagdating nila sa tomb, uy, napakita yung anghel. Ang sabi ng anghel, kung si Jesus ang hinahanap ninyo, wala na siya dito kasi siya ay buhay. Go. Ipalaganap ninyo puting balita. Tapos, yun, tumakbo sila. Nagbalita na Christ is risen. No, buhay muli si Kristo. Yun yung chismis na totoo na nakakabigay. Huwag na tayo dun sa chismis na nakakakuha ng buhay, nakakamatay pa, mga iniimbento. So this Easter, ko ay magiging chismoso ng salita. Ganon din, ako ay magiging chismosa ng salita. Make use of our talent in spreading news to others. But this time, good news about salvation. Yung kami yung pagkagaling sa simbahan, hindi yung katapos galing na simbahan, naalala ko, ikaw naman sinabi na ako gumagawa din ako minsan. Hindi lang minsan, lagi. Katapos ng misa, no, may makikita ako sa labas ng simbahan. Yun, ang pinag-uusapan, uy, alam mo ba, yung pusa ni Maria, nanganak na naman. Kahapon lang yung nanganak. Nung nakaraang buwan lang yung nanganak. Ngayon nanganak na naman. Tapos yung isa, buntis. Oh, di ba? Nag-usapan nila yung pusa ni Maria. Tapos sa kabila,
Lalo, mga kalalakihan naman doon, nag-uusap-usap naman. Alam mo, may nakita akong asong lalaki. Pagala-gala kagabi, ang daming nag-iyakan na ibang mga aso. Tapos, hinampas ng kapitbahay namin kasi pinagtirian yung kanilang aso. Di ba? Nagagaling lang yun ng simbahan. Pinag-usapan agad ang pusa at ang aso ng kanilang kapitbahay. Why don't we talk about what is the meaning, the gospel, anong nakuha ko kay Father, kahit si Father ay lagi na lang nagagalit sa misa. No, naalala ko na may kaibigan akong pare, ang kanyang homily, puro na lang galit. Puro na lang, ewan, hindi ko, tapos sasabihin ng mga tao sa akin, no, alam mo si Father, ganito, lagi na lang kami pinapagalitan. Hindi namin alam. During homily, galit na lang yung amin naririnig. Sabi ko, ko alam. Hindi ko rin alam kung bakit siya nagagalit. Baka may ginawa din kayong mali. Sila nag-iisip din, no? Pero ang point is, let's, let's focus on the gospel. Let's focus on the message of the gospel. Not any way around. The other way around. Parang, oh, ano yung mga chismis doon? Ano yung mga mali? No. Gospel talks about the message of the gospel, conversion. Diba? For our salvation. Kung lagi nating gamitin yung pulpito, pare, pulpito para magalit, para pagalitan yung mga tao, yung mga isimba, pa sila mag-grow. Paano mag-grow mga tao sa kanilang pananampalataya? Paano sila matuto sa salita ng Diyos kung galit yung naririnig nila? Paano pa mag-grow? Paano ka mag-grow kung pagkatapos ng misa, ang naalala mo ay ang pusa ng kapitbahay mo, yung aso ng kapitbahay mo? Hindi natin alalahanin yung kung ano yung binasa sa kung ano yung magandang humilya na binigay ni Father. Diba? Paano yun? Reflect mo yun. Hanggang makarating sa bahay. Makarating sa bahay, share it. Kasi yun yung baon natin buong linggo na naman. Unless kung araw-araw nagsisimba ka. Nagsisimba tayo. So yun yung challenge. So this Easter egg hunt is hunting of ourselves. Finding of ourselves. Ano to? Self. Hanapin natin yung sarili natin. Yung maghanap tayo kung saan man yun. Oo, mahirap hanapin yung yun. Kasi hindi naman tayo naglagay doon eh. Yung ibig sabihin nun is hanapin natin yung ating mga sarili. Huwag tayong hanggang sa makita natin. Kasi pag nakita natin yun, mayroong nag-aantay. Price. Yun. House and lot. House and lot.
What does it mean? Lilibing tayo sa lupa at babalik tayo sa tahanan ng Diyos. Kung tayo ay nabuhay ng muli kasama ni Kristo. Ito yung paanyaya ng ating mga binasa no Easter relation with celebration of Easter egg hunt. So ko lang na ibahagi sa inyo na gawin natin yung itong secular celebration of Easter is kita dito. At bakit may mga bunny? Ito ba itlog ng mga kuneho, ng mga bunny, ng mga rabbit? Makita natin yung mga yan. Ito ba'y kanilang itlog? It's just like yung mga rabbit kasi mahilig silang magkain para sa kanila. Saka ang mga rabbit, makita natin yung ano ba yung character rabbit mismo. Rabbit mabilis silang dumami. Mabilis silang so, kung pag nilaya natin yung isa to, yung paanyaya multiple. Let's propagate natin yung ating sarili. Hindi yung propagation ng pagtangkilik sa pusa ni ng kapitbahay at aso ng kapitbahay. Kundi let's propagate. Let's multiply ourselves in God. Damihin natin yung sarili natin na binago na. Ito yung panyaya sa ano. So, ito yung aking reflection in the Easter. Yung Easter egg hunting of ourselves. That this egg symbolizes our question of the chicken laid this egg. Ito yung bagong tayo sa noo. Pero kung isipin naman natin kung nasaan ito yung ating bagong sarili, hanapin natin sa ating nandyan lang yan. Kailangan lang natin. Pag nahanap na natin ito, palaguin natin. Let's propagate it. And let's multiply it like rabbit. Bilis dumami. So, yun yung aking mission sa salamat sa inyo. Kung nakaabot kayo, maraming salamat sa pakikinig. Mga realization natin, yung panghuli, gusto ko lang itanong katulad nung New Year, ko na New Year nagtawag na New Year's resolution. Easter yung para sa atin mga Kristiyano parang bagong taon. Ano yung iyong Easter's resolution? Comment below. Share your Easter
Easter resolution. Please share and subscribe our video so that we can share the message of God. Help me to spread good news through this channel, through this platform. Sana maabot kapatid natin sa kailangan. Kung may kilala kayo, please help me spread the good news on this platform. Please subscribe to my channel so that we can make any videos. Sure. Thank you very much. God bless you.